Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 3, Week 8. Para sa unang araw, pagpapahalaga sa iba pang serbisyo sa komunidad. Gumawa ng maikling liham pasasalamat sa mga sektor ng kalusugan. Maaaring gumamit ng pangkulay upang maipakita ang iyong pagkamalikhain. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga paraan sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyo sa komunidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang tinatamasa? Ito ay nakukuha. Pagmasdan ang larawan. Mula sa pinakitang mga larawan sa Learning Activity Sheet number 1, ano-ano ang mga serbisyong pinakita? Ang mga serbisyo bang ito ay makikita nyo rin na tinatamasa sa inyong kinabibilangang komunidad? Ano pa ang mga serbisyo na inyong tinatamasa na hindi pinakita sa mga larawan? Serbisyo na karaniwang ibinibigay sa komunidad. Pangkalinisan, mga proyekto para sa pangangalaga ng kalusugan katulad ng tree planting, cleanup drives at recycling programs. Pangkultura at palakasan, mga aktibidad tulad ng sports league, cultural festivals at art workshops upang mapalakas ang komunidad at mapanatili ang kultura. Pangatlo, pang-ekonomiya, mga livelihood programs at microfinance assistance para sa mga maliliit na negosyo at mga walang trabaho. Pumili mula sa mga nagbibigay serbisyo sa pangkaligtasan, pulis, gwardya, lifeguard, bombero, at kulayan ito. Sa likod ng papel ay isulat ang maikling pagpapaliwanag bakit ito ang iyong napili sa sektor ng serbisyong pangkaligtasan. Pulis, security guard, lifeguard, bombero. Ibahagi ang inyong nagawang output. Ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa iba pang serbisyo sa komunidad? Para sa inyong karagdagang gawain, magsuot ng akmang damit para sa gawaing kinabukasan. Magdala din ng mga gamit panlinis gaya ng walis tingting, sako, dustpan at iba pa. Para sa ikalawang araw, pagsasagawa ng cleanup drive activity sa paaralan. Gawin ng warm-up exercise, stretching exercise from head to toe. Para sa layunin ng ating aralin, nakapagsasagawa ng gawaing pambarangay katulad ng cleanup drive bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyong kanilang ibinibigay. Cleanup drive, gawaing paglilinis ng kapaligiran. Ano-ano ang mga pamumuhay ng tao sa komunidad na nagbibigay serbisyong pangkalinisan? Ano ang mga halimbawa ng mga serbisyo na tumutugon sa pangkalinisan sa ating komunidad? Pagsasagawa ng cleanup drive. Magsasagawa kayo ng isang cleanup drive sa loob ng paaralan. Hahatiin kayo sa 5 grupo at ang bawat grupo ay bibigyan ng kani-kaniyang lugar na lilinisin. Ang layunin nyo bilang grupo ay linisin ng maayos ang itinalagang lugar.
Ang gawaing ito ay paraan upang maipakita ang inyong pagkikilahok sa mga gawaing pangkalinisan sa komunidad at ang pagpapahalaga ninyo sa mga pamumuhay at serbisyong tinatamasa natin sa komunidad. Habang ginagawa ang gawain, siguraduhin ninyo ang inyong kaligtasan at sundin ang mga tamang paraan sa paglilinis. Ano ang inyong naramdaman habang ginagawa ang gawaing paglilinis? Magdala ng papel, colored paper. Para sa ikatlo hanggang ika-4 na araw, paggawa ng origami art bilang pagpapakita ng pagkamalikhain at pagpapahalaga sa pamumuhay at serbisyo sa komunidad. Gumawa kayo ng eroplanong papel gamit ang isang piraso ng papel. Pagkatapos niyong gawin ito, subukan niyong paliparin ang inyong eroplanong papel sa loob ng silid-aralan. Pansinin kung paano niyo tiniklop ang papel upang mabuo ang eroplanong papel. Pagkatapos ng gawain, ibahagi niyo sa klase kung paano niyo ito ginawa at kung anong mga tiklop ang inyong ginamit. Sa gawaing ito, unawain niyo ang sining ng paper folding at kung paano nakatutulong ang tamang pagtiklop upang makabuo ng isang bagay na gumagana. Para sa layunin ng ating aralin, nakagagawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyo sa komunidad. Naibabahagi ang ginawang sining sa napiling tao na nagbibigay serbisyo sa komunidad. Origami. Ito ay galing sa dalawang salita na ori na nangangahulugang tiklop at kami na nangangahulugang papel. Sining ng pagtitiklop ng papel. Crease line. Ito ay isang linya o mark na nabubuo sa papel kapag ito ay tinitiklop. Panoorin ng video. Narito ang YouTube link. Origami Thank You Card, DIY Thanksgiving Cards. Ang origami ay isang tradisyonal na sining ng pagtitiklop ng papel na nagmula sa Japan. Ang salitang origami ay nagmula sa dalawang salitang Hapon, ori na nangangahulugang tiklop at kami na nangangahulugang papel. Sa pamamagitan ng simpleng pagtitiklop ng papel, maaaring makabuo ng iba't ibang mga anyo at disenyo mula sa simpleng hugis tulad ng eroplano at bangka hanggang sa mga komplikadong mga figura tulad ng hayop, bulaklak at iba pang mga bagay. Ang sining na origami ay gagamitin natin upang ipakita ang inyong pagkamalikhain at maipakita ang inyong paraan ng pagpapahalaga sa mga pamumuhay at serbisyo sa ating komunidad. Handa na ba kayong gumawa ng inyong sining? Gawain, mga materyales, origami paper o kahit anong square paper, panulat para sa mensahe. Mga hakbang, paghahanda ng papel. Kumuha ng square. Kung walang origami paper, ay maaari kang gumamit ng kahit anong square na papel. Pagtiklop ng papel. Tiklopin ang papel sa kalahati mula sa taas pababa upang makabuo ng isang rectangle. Buksan muli ang papel at tiklopin ito mula kaliwa pa kanan upang makabuo ng isa pang rectangle. Buksan muli ang papel, dapat ay may dalawang crease line. Pagtitiklop ng mga sulok. Tiklopin ang itaas ng sulok pababa patungo sa gitnang crease line. Gawin din ito sa kabilang itaas na sulok. Pagtiklop ng mga gilid. Tiklopin ang kaliwang gilid patungo sa gitna at gawin ito sa kanang gilid. Dapat ay may hugis na parang bahay ka na ngayon.
Pagtiklop ng mga sulok pababa. Tiklopin ang dalawang itaas na sulok pababa, patungo sa gitna ng papel. Gawin din ito sa dalawang ibabang sulok. Pagbuo ng puso. Tiklopin ang dalawang itaas sa sulok pababa, patungo sa gitna ng papel. Ayusin ang mga tiklop upang maging maayos ito. Paglalagay ng mensahe. Gamit ang panulat, isulat ang iyong mensahe ng pasasalamat sa gitna ng origami heart. Maaari mong isulat ang "Salamat sa iyong serbisyo" o anumang mensahe na nais mong iparating. Gagawa pa kayo ng iba't ibang disenyo ng origami art gamit ang papel. Sundin niyo ang mga hakbang na ipapakita upang maayos niyong magawa ang bawat disenyo. Habang gumagawa, humingi ng tulong kung kinakailangan at makipagtulungan sa inyong mga kaklase. Mag-ingat sa paggamit ng mga kagamitan at siguraduhing ligtas kayo sa buong oras ng gawain. May mga piling mag-aaral na tatawagin upang magbahagi ng kanilang nagawang origami art. Sa inyong pagbabahagi, tukuyin at ipaliwanag ang mga sumusunod. Karanasan sa pagbuo ng origami. Ano ang kanilang pakiramdam habang ginagawa ang sining? Saan sila nahirapan? Ano ang kanilang natutunan sa paggawa ng sining na ito? Para kanino ang sining na ginawa? Kanino nila ito inaalay? Dahilan bakit ito ay kanilang napili? Ano ang dahilan bakit nila napili ang taong ito? Pagkatapos ng pagbabahagi, ibibigay nyo ang inyong ginawang origami art sa isang taong inyong napili bilang pasasalamat sa serbisyong ibinibigay niya sa komunidad. Maaari nyo itong gawin pagkatapos ng klase o sa inyong pag-uwi. Siguraduhing may katibayan na natanggap ng napiling tao ang inyong origami. Ang katibayan ay maaaring litrato o kasulatan na nagpapatunay na ito ay kanilang natanggap.